iba't-ibang haba ng panahon. Gaano nga ba katagal ang buhay ng isang tao? 1,000 ba o 1 araw? 1 linggo ba o 100 taon? Gaano nga ba kahaba ang panahong inilalaan ng isang tao sa kanyang buhay o sa kanyang kamatayan? At ano nga ba ang ibig sabihin ng talagang wala na siya? Hindi na magbabalik, magpakailanman. Maaari natin pakiisipin ito. Maaari tayo humingi ng liwanag sa mga matatalino at magaling. Ngunit mapapagod lamang silang sagutin ang ating mga tanong. Sa mga paring kaya o sa mga ministro? Ngunit marami pa silang inaasikasong mas may katuturan. Kaya ang tanong pa rin, gaano ba katagal ang buhay ng isang tao? At ano ba ang naibahagi ng buhay sa kanya kung siya'y nabubuhay pa? Ang dami pating tanong. Pero kung pagmumuniing mabuti sa ating sariling isipan, ay simple lamang pala ang kasagutan. Ang tao'y nananatiling buhay hanggat buhay siya sa ating kalooban. Hanggat dala-dala natin ang katuparan ng kanyang mga pangarap at hanggat tayo'y nabubuhay na hawak ang kanyang mga alaala, siya ay mananatiling buhay. Ang kanyang asawa o kasangga ay patuloy na dadalhin ang kanyang bango, ang dampi ng kanyang mga kamay at higpit ng mga yakap. Patuloy na madarama ng kanyang mga anak at kapatid ang bigat ng kanyang pagmamahal. Uulit-ulitin pa rin ng isang kaibigan ang kanyang mga argumento at prinsipyo, habang ang isa naman ay patuloy na aawitin ang mga paborito niyang awit. At may iba rin kaibigan na madarama pa rin ang kanyang mga takot at tutok. Patuloy na magdaraan ang panahon na nagdadalamhating mukha ng mga taong naiwan. Ilang linggo, ilang buwan pa ang lilipas. Hanggang sa huli, ay wala na ang mga tanong. Wala nang pagsisikip sa sikmura at dibdib. Ayos na ang lungkot sa mga mukha at mga namumugtong mata ay wala nang maga. At sa araw na yon, ang akala nating nawala ay hindi naman pala tunay na nawala. Natapos na lamang ang pagputol ng kamatayan sa kanyang buhay. Magaling na ang sugat. Kaya sa tanong, gaano nga ba katagal ang buhay ng isang tao? Siya ay nabubuhay at nananatiling buhay sa puso ng marami, sa loob ng iba't ibang haba. Totoong-totoo po ang mga katagang sinasabi sa tulang ito na mula sa original na So Many Different Lengths of Time, a poem by Brian Patton, na isinalin sa Tagalog ni Miss Agnes Cabanya na Isang Kapuso. Ang storya ni Jane ay paulit-ulit na pag-uusapan ng kanyang mga mahal sa buhay. Mga anak, mga kapatid, mga apo, kamag-anak at mga kaibigan. We retell the memories we have of her. The memories we choose to remember her. At kaya tayo nandito ngayon, at ako ay nakatayo sa inyong harapan, ay upang sariwain ang mga alaala niya at para makilala pa ng lubusan ang taong nag-iwan ng malaking impact sa ating lahat. Sabi ko nga dun sa aking IG post,
I promise to remember her. I promise to remember only the good memories and cherish it. Nagkakilala kami ni Jane between 1988 and 1989. Mahigit 30 dekada na. Si Jane maraming facets. Kaya siya magaling na artista kasi iba-iba ang kanyang mukha. Siguro hindi alam ng lahat siya ay isang komedyante. Pinakamatagal kami nagsama nung ginagawa namin ang pelikulang Mulanay. 15 days kami nakalock-in sa Mulanay, Quezon. Back then, 9.5 hours drive yon at rough road. It was summer at nag-shoot kami ng isang big scene, parada sa kalye. Tapos bumulong siya sa amin. Bumulong siya sa akin. Sabi niya, Gina, tulungan mo naman akong magsabi kay Ricky Borges. Kailangan ko kasi magpunta sa banyo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi nalimutan ko maglagay ng deodorant. Basang-basa na ang kili-kili ko. So, kami dalawa lumapit kay Direk Hill. Punta lang siya sa banyo, meron lang siya kailangan gawin. Yun. Nakakalimutan niya ang deodorant. Matatakotin din siya. Kasi mula sa Mulanay Town proper hanggang sa isla na location namin, it will take 45 minutes of boat ride. At takot-takot siyang mag-travel sa gabi dahil ubod ng dilim at kami lang ang nasa dagat. So sabi niya sa akin isang gabi, Gina, ayoko nang bumalik sa bayan. Dito na lang tayo matutulog. Doon sa isla. Kaya wala naman ako magawa, sumunod na lang ako sa kanya. Kaya wala naman kami tulugan sa isla. Walang hotel sa isla. Kaya kami dalawa ay natulog lang doon sa center, barangay center, na isang maliit na kwarto. Kami dalawa nakabonbon doon. At kami natutulog. So maliit na banyo, pero tapos sa umaga, pagising namin, kailangan pa namin mag-igip ng tubig para maligo lang kami. Siya may pakana nun, kasi ako gusto ko umuwi ng bayan pero sinunod ko lang. Ang marites na marites din ang nanay mo. Marites din siya. Minsan, nagkukwentuhan kami. Actually, siya nagkukwento. Nagsusumbong siya sa amin ni Sandy Andulong. Sabi niya, nagkukwento siya tungkol dito sa isang artistang babae na sunod kay Christopher De Leon. At si Mr. De Leon naman, iwas ng iwas. And so finally, nakita ni Boyet si Jane sa isang upuan at doon tumabi si Boyet sa kanya. So nakakuha ng kakampi si Boyet. Ang nangyari, hindi nakalapit yung babae kay Boyet kasi katabi na si Jane. And while she was making kwento, that story, lumalapit si Christopher De Leon sa table. So umupo siya to join our conversation. Biglang natahimik ang nanay mo. Sabi namin, ano na Jane? Ano na? Sige na, tuloy mo na yung kwento. Sige na. Ito na si Christopher Sige, wala. Wala na akong pinakwento sa iyo. Wala. Matatakotin, pero marites. Marunong din siyang tumanaw na utang na loob. Isa sa huli namin pagsasama sa premiere night ang movie ni Alden at ni Julia Montes. Magkakatabi kami noon, si Jane, ako, si Lorna. Kaso, may kinaiinisan siyang babae na 2 silya away lang from LP. So, nakita ko na sumama na yung mood niya. Sabi ko kay LT, i-cover mo ko. Ililipat ko yung pangalan ng girl doon sa malayo. So, wala pang masyadong tao sa sinehan. So, si LT naka-cover sa akin habang ako, ililipat ko yung pangalan ng babae doon sa dulo. Later on, malapit na mag-umpisa yung pelikula, nagpupunting-ping ako ng telepono. Tapos bumulong siya sa akin. Sabi niya, ituloy mo lang yung ginagawa mo, ha? Huwag aangat ang ulo mo. Nandyan ang ex mo. Ganun ang relasyon namin ni Jane. Kaya, marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Alam niyo, marami sa atin na nagulat sa nangyari. At isa na ako doon.
No one expected na ganito pala kaaga na mawawala siya sa atin. Kaya lahat tayo na-surprise. But God wasn't. In Psalm 139:16, it says, "You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed." Kaya alam na ng Panginoong Diyos kung ano ang mangyayari sa Kanya. But why did God allow it? Yun ang tanong natin. I do not know the answer. But someday, when I am face to face with God, isa ito sa mga itatanong ko sa Kanya. And this last thing is a reminder for all of us. May this be our prayer all the time. And it comes from Psalm 39:4. Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered, how fleeting my life is. Sana maging dasal natin ito sa araw-araw, sa gabi-gabi. Para malaman natin na kakaunti lang ang buhay natin dito sa mundong ito. At kung anuman, at kung mahal natin talaga ang isang tao, let's make the first step to make it right with that person. Huwag na nating hintayin na mawawala pa ang taong yun before we realize how much we love them. Thank you very much. Jane, kita-kita tayo, ha? Love you.